Ituloy natin ang kwento, Kabanata 3. Ang paninindigan, kinabukasan maagang nagpunta si Liam sa dalampasigan, pitpit niya ang bagong kwaderno at ilang medical notes, palusot para sabihing may ginagawa, pero ang totoo ay gusto lamang niyang makasama si Alina. Nang dumating siya naroon na si Alina nakasalampak sa buhangin, abala sa pagtatahi ng banig na tila sinlaki ng pangarap na pangiti si Liam. Ngunit pansin niyang hindi tulad ng dati. Ang kilos ng dalaga may lungkot sa mga mata nito. Maaga ka na ngayon, bati ni Alina hindi tumingin. Gusto lang kitang makita, diretsong sagot ni Liam. Alam kong alam mong totoo. Yun hindi sumagot si Alina. Tanging ang paghipa ng hangin ang umalingaw-ngaw sa pagitan nila. Alina, marahang simula ni Liam, nakausap ako kagabi ng tatay. Ko tungkol sa'yo, dun siya tumigil sa pagtatahi. Tumalikod si Alina kay Liam. Ngunit ramdam ng binata ang bigat ng katahimikan. Hindi ko intensyong ilagay ka sa alanganin, patuloy ni Liam, pero ayokong itago ang nararamdaman ko, gusto kita. At hindi ko ikakahiya. Yun lumingon si Alina, may bakas ng luha sa mga mata. Liam, mayaman ka. Anak ka ng taong may sariling mundo. Ako anak lang ako ng mananahinang, banig at ng mangingisdang namatay sa bagyo. Wala akong diploma, wala akong pera, wala akong naputol ang tinig niya. Pero may puso pa, sagot ni Liam. At yun ang bagay na wala sa karamihan. Sa mga taong kilala ko, napayuko si Alina, hindi sapat ang puso para sa mundong ginagalawan mo. Liam, kung ganon, hindi ko kailangan ang mundong yun, sagot ng binata. Ang kailangan ko ikaw. Hindi inaasahan ni Alina ang sagot na yon. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot ang mga salitang yon. Matamis pakinggan, pero matalim din dahil alam niyang may kapalit itong sakit. Maya-maya dumating ang isa sa mga tauhan ng resort. Halatang hinahabol ang hininga. Sir Liam, pinapapunta ka ng daddy mo. Galit na galit. May balita raw kayong aalis papuntang Singapore. Napalingon si Liam kay Alina. Nanlamig ang kanyang mga palad. Hindi niya alam na ganoon na pala kabilis ang plano ng kanyang ama. Nakangiting pilit si Alina. Siguro ito na ang simula ng dulo. Hindi madiing sagot ni Liam. Hindi ito ang dulo, Alina. Maniwala ka, ipaglalaban kita sa huling pagkakataon ng araw na iyon. Tumitig si Alina sa mga mata ni Liam. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang umasa. Ngunit sa likod ng kanyang puso, may bulong na nagsasabing ang mga tulad niya at ng binata ay para lamang sa mga kwento, hindi sa totoong buhay.